always be conscious about people who are at your back, sapagkat ganun ang Diyos. And this is what makes God, God. Hindi gaya ng mga taong pag nandun na sila sa harapan, they use their position to exploit people who are following them. Politics, very clear. Pag nakuha nila yung posisyon nila, gagamitin lang nila yung mga sumusunod sa kanila. They will exploit. Ito yung nangyayari sa atin. But when we speak about God, yung Diyos talaga na laging tumatanaw. Kumusta na yung mga sumusunod sa akin? Yung kanyang pinanggalingan. And this is what God is encouraging us. We are about to finish our liturgical year. Magtatapos sa Christ the King. At laging pinapaalala sa atin ng Diyos, tumanaw kayo sa pinanggalingan natin. Kasi hindi tayo makakarating sa paruroonan natin if we don't go back. And today's first reading brings us to that. Sabi ng Panginoon, remember yung time na hirap kayo? Ano yung plano natin? And you remember the beautiful plans of God. Ang sarap mangarap pag hirap na hirap tayo. Hindi, we are not bounded, we are not limited by our difficulties. Pangarap talaga ang puhunan natin. At ito yung pangarap natin sa Diyos. Imagine, the people of God were oppressed. At nagplano ang Diyos, ang kanyang bayan, sabi sa atin ng Diyos, magtiis ka lang. Kasi darating yung pagkakataon, yung mga taong tumutiligsa sa atin, ay para silang dayami. Beautiful image. Alam mo yung dayami? Yung dayami na tigang, yung dayami na konting apoy lang, masusunog niya. So yung mga tao who are taking advantage of us will be like dayami. Didikit lamang sa apoy. Talagang matutupok na sila. Ang sarap pakinggan. Parang sinasabi ng Panginoon sa atin, sa kabila ng paghihirap ninyo sa baha, alalahanin mo lahat ng mga magnanakaw, parang dayami. Nadidikit lamang sa isang spark, talagang matutupok na yan. Ganon ang hustisya ng Diyos. At sabi niya, yung mga nagtitiis na gaya ninyo, pag nagkita tayo dahil sa inyong pagtitiis, gagantimpalaan ko kayo.